Hello mga Lods, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung anong oras man ito ninyo napapanood, kung nasan man kayo sa mundong ibabaw, i-comment nyo na lang mamaya kung nasan man kayo para malaman natin syempre kung saan pupunta ba itong mga video natin. So yun, good morning sa inyo guys. Today is February 28, alas 2:34 na ng madaling araw, Wednesday, February 28. So bukas February 29, tapos March na. Bilis guys. Okay, madaling araw ng alas 2. So, yun na nga. Dating gawi, claim lang natin yung kalahati at yung kalahati ibili natin ng RON token. So, ngayon guys, no, nag-aangatan yung mga altcoin. Halos nag-aangatan. Si Bitcoin pala nag 3.2, 100,000 na lang, baka bukas 3.3 na yan. Tapos bukas all time high na niya. All time high ni Bitcoin nasa 3.3 million, ngayon ata nasa 3.2 na. Ang bilis, no? So stake muna natin to. Sa mga walang tiwala sa Bitcoin ng mga kapanahunan ayun. Masasaya ang mga vlogger na nag-content ng crypto. Yung masaya pagpa-bull run, alam mo yun. Tsaka yung mga mananaya ng crypto. Ayan, yung feed mo punong-puno ng post ng kanilang mga asset portfolio. Tapos pagpa bear market na, puro pagsisisi na. Tapos mapupuo mo lang. Okay. By the way, check natin yung mga nangyayari sa crypto. So ito, Pepe Coin tumaas guys. Ayan, grabe no. Meron na to 126 trillion na pumasok ito. Doon dagdagan na naman ng halos 100 yung mga crypto. Ayan, ito mga trending token. Search nyo na lang yan. Pag click nyo yan. Tapos post nyo sa Dex tool. Ayan no. Check natin kung nakailan si Bitcoin. Si Ethereum pala 240 ang ano nito last time baka ngayon mas hihigitan pa sigurado yan ng bongga. So kanina ito siya ayun 2.2 3.2 13 3.2 13. So yan yung inabot niya kanina. Kaya kung mapapansin nyo guys, ang all time high niyan ito siya 3.4 pala, sorry, 2 years ago, November 2021, 2 years ago. So kayo na lang mag-compute, kayo na lang bahala. Ayan. So kung 2 years ago ito yan, every 4 years kasi ang halving. So may 2024 halving, 2020 dito, 2020 halving, 2020 2016 halving. Ayan. Pansinin nyo tinan mo 2016 nag-halving. After 17 umangat. 2020 nag-halving. 2021 umangat. Ngayon guys, tinan mo 2024 halving. Ano nang kasunod? 2025 bumangat. So ganun ang history niya Again, hindi po ito financial advice. Bahala kayo, pera nyo yan, buhay nyo yan, diskarte nyo yan, at keyboard nyo yan. Kayo may hawak nyan, kayo may mekos nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo maninisi Basta lahat ng pinagsasabi dito for educational purposes lang. Huwag nyo akong gagayahin dahil very risky po ito ang Bitcoin o cryptocurrency. Very volatile. Pag naubos ang pera mo, iyak ka. Okay? So, ayun. Ang mga umangat, ito, si Pepe Token. Ito hindi pa to nakakaranas ng bull market. Sa pagkakaalam ko Uy, tumasigala. Ang dami nating hold niyan Mamaya check nga natin yan. Okay, ayan. 2021 November ang last bull market. So wala pa. 2023 pa lang to. Malaki potential nito. Ang dami ko nito guys. Pinalit ko lang. Talo nga ako ng 100,000 dito. Ay. Sabagay. Panghinayang. Yan talaga. Ayan, tumaas siya. Tas gala tumaas din. Man, ito. Hindi pa rin nakakaranas ang bull market to si Bonk. Pero kung titignan mo, si Bonk talagang nag all time high na to ng maraming beses. Hindi ako nakabili nito kay Bonk dito. Alam mo, nakabili ka yan, tapos dito ka nag-out. Kahit ngayon na lang ikaw nag-out. Pero hindi pa ito nakakaranas ng bull market. 2023 lang din yan. So, mga kalaban yan, sila Shiba, Dogecoin, ayan. Bahala na kayo dyan mag-megos hanggang 2025. So, mag-TP tayo, mga 2025 na, guys. Okay, ang prediction nito kay Bitcoin, base sa mga sinasabi ng mga nasa Twitter, yung mga malulupit na analyst guru. Sila yun hindi ako. Pati yung mga bilyonaryo. Aabot daw yun ng 100 million si Bitcoin
ngayong bull run. Kung titingnan naman kasi natin, tingnan mo kadalasan kasi times 5 ba? Ito na lang 2020 nag bull market yan. Yan. Ang presyo niya 300, tapos umabot ng 3 million. So times 10, 'di ba? So kung ngayon ito times 10 mo lang din 'yan. Di magkano 'yun, 'di ba? Compute na natin para sakto. 3.3 kasi dati. So mga 3.4 mo na. 3.4 ang pinakaano niya dati. Times 10. Boom. 34 million pala, sorry. Pero sabi nung iba 100 million daw imagine mo isang Bitcoin 34 million. Grabe yan. Samantala nabili ko lang yan 15,000 ko lang yan nabili. So mga 5 million at that time. 5 million divided by 15,000. Kaso nga nag-TP ako guys Pinambili ko nung Challenger, hayop na yan. Ayan, 333. Kung ngayon mo na siya susumahin, 1,392,000 mo na lang ganyan. Bam! 1 billion na tayo, bilyonaryo na tayo, men. Kung alam mo yon. So hanggang compute lang tayo guys, kasi malamang sa malamang yung mga holder dyan na malulupit na nanghihinayang din ng mga magko-compute na kagaya nito. Pag nag-times 3, nag-times 2, nag-out na sila. Hindi sila nag-hold. Ang mga malulupit lang na holder, yung mga nandito, nakabili dito, tapos nag-hold hanggang ngayon. Malupit niya kasi pag syempre, nag-hold ka man lang dyan, nabili mong ganyan kataas, tapos umangat na ganyan, hindi ka pa bang bibenta? O dito nga ako, July ako nag-TP Unti lang naman tinipi ko, pero malaki pa rin yun guys. O ayan, pinambili ko ng challenge, nasa 7 million yun. O tapos pagkalipas ng ilang buwan, nag 1 million si Bitcoin, no? Tapos bumagsak. Ayan, pero kung titignan mo ngayon, yung 32 Bitcoin na pinambili ko ng Challenger at that time, 3198000 times 32. Bam! Parang Bugatti na to guys. Tapos Ferrari, how much sa Ferrari today? Sabi mga 20 million yung Ferrari. 25 mo na lang. O di 4 na Ferrari yan. May get 5-6. May mga tag 80 na Ferrari Tsaka Lambo. So divide mo lang yan sa 18 million. 18 million. Okay, ayan. 5 Ferrari, 'di ba? Oh, by the way, hanggang compute lang po tayo hindi po natin yan pinagmamayabang, nagko-compute lang tayo. So tingnan natin ang update. Nag-stake na ba tayo sa X? Tapos na, no? Tapos na tayo nag-stake, no? So ayan, meron na tayong 41,005. 41,005. Okay, nabubulol na ako. 0.496 ang presyo niya. Check natin guys Ayan, bam! 20.3. So, ayan. Okay, alright. Ayun lang ating galawan. Sana umangat ka na, EXS. Mabot ka man lang sa 8,000. Sa 8,000 ako naka-TP, men. Si Bitcoin, nung kapanahunan mo AXS, si Bitcoin, nasa 3.2 million pa lang dati. Pero ikaw, mga nasa 5,000 ka na. Bakit hindi ka ba rin umaangat? So 2021 ikaw mga 5,000. Tingnan nga natin 2021 mga bago mag-November. Ito. October 6,000 ka na, men. Dito mo lang 3,000 ka na noong mga September. Si Bitcoin mga 3 million na yon. Tas ikaw mangat ka na, men. Gihos, baka naman yung nahack mo binili mo lang ng AXS SLP pala. Para nagpump na. Tuwa lahat ng scholar ng Axie. Naglaro ulit lahat. Ilang milyon yun. Di umangat din sana to. Nakakatuloy. Ay. By the way, nakwento lang natin Baka mamaya. Nag-follow kanina sa akin si Gihos. Sa Twitter, nag-follow siya sa akin, men. So, yung may-hari ng Axie Infinity ito. Finallow tayo. Okay, so alright. Saan na ba tayo, men? Ito. Basa tayo ng komento. Parang mahina yung sounds natin. Ayan. Shoutout po sa 482 subscriber na mga organic or raw. Mga raw subscriber yan. Mga ano yan.
organic subscriber, walang daya pa. Iba kasi alam mo na, binibili lang yung mga channel. Okay, basa na tayo ng komento mga men. Ayan, BTC Gauti from UAE, maraming salamat sa mga share mo at knowledge mo lalo na sa crypto. Ngayon, buy ako pag mababa at lagay ko staking habang waiting tumaas para na i-earn kahit nag-earn kahit naka-hold lang. More videos, sir. Thank you so much. Shout out Sir Gauti from UAE, United Arab Emirates. Master Isaw 3246. Good day, boss. Master Isaw ng Ibaan, Batangas. Nako, isa sa pinakamayaman niya sa Ibaan, kaibigan natin. Yung may-ari ng franchise ng Limbes. Yan. Okay, sakto may mga barbecuehan sa hapon hanggang gabi, tapos pasok konti tubo ng staking everyday. Hihi, salamat sa info. God bless palagi. Iwas na lang sa mga toxic sa buhay para patuloy tayo sa magandang bukas. Shoutout sa iyo, Master Isaw. Okay. Jerome Torres 2067 present sir from Batangas. Yun, Batangas, dami nating kaibigan politiko diyan. Shoutout po sa inyo. Okay, pick for formation present sir from Cavite. Ask ko lang sir, thought mo about Ordi. Ito Ordi ano to BRC20. Okay naman yan. Actually may hold ako niyan sir. Hindi man ganun kalaki pero naniniwala ako sa project na yan. Kasi siyempre si Bitcoin umangat, nakadikit dyan si Ordi. Ordinal yan Booming yan, booming. Okay, Toby TV 7511. Grabe pala yung Ethereum mo, boss. Almost 1 billion pesos ka na. Congrats. Grabe naman. Ano lang yan, hindi po akin yan. Joke lang yan. Shoutout po, Sir Toby. Mr. Incognito, present from Nueva Ecija. Napanood ko na lahat ng video mo sir from day one, very inspiring. Okay, shoutout mga taga Nueva Ecija. Dami kong scholar dyan guys. Tsaka dami ko ring farm dyan. Basta dyan lang sa mga sulok-sulok ng mga Nueva Ecija. Dyan lang malapit. Shoutout po sa inyo mga men. Okay, so alright. Mga eka yan. Mga ka-eka. Ayan. Shoutout po sa inyo. User YB1FC8EV5D. Kung sa ngayon mag-stake, anong mas okay based sa reward at possible price? Appreciation ng excess or RON. Hindi tayo manghuhula pero wala pa kasing talaga hindi pa nangyayari ang bull market ng mga NFT gaming. So kanya-kanya kasing kategory yan. Layer 1, layer 2, beba. So sa NFT gaming wala pa mga DeFi, di ba? Iba-iba kasi yan. Iba-ibang kategorya ng crypto. Sana umangat na rin yung mga NFT game. Pero lahat kasi ngayon, ang dami, di ba? Kung mapapansin nyo, kung nagpa-follow kayo sa YouTube, sa Twitter, sa Facebook, ang daming gumagawa at nagde-develop ngayon ng mga NFT gaming. Kasi halving, ilang araw lang, 40 days na lang ata, halving, malapit na. So, palit na ng palit ang mamimina sa Bitcoin. Ibig sabihin, paunti ng paunti yung lalabas. Tapos lahat pa ng institusyon sa US, yung sa BlackRock, yung Fidelity, ang dami nagbilihan, pati yung mga matatanda ng nagte-trade ng mga stocks. So, napabili na rin sila ng mga Bitcoin. Kaya yan, bumongga si Bitcoin, tapos may Bitcoin halving pa. Sana, magkaroon na rin ng mga kategorya naman ng mga NFT gaming ang umangat. Para kasama na dyan si Ron, si Axie, si Gala, yan, mga hold tayo niyan. Okay, anong target mo, TP sa AXS? Yan. Sa AXS cert, nasa 8,000 ang TP ko dyan. Sana umangat. Ganun. Sana umangat. Present. Work from home from Batangas Lodge. Kaya lang, tutok sa video mo. Kaya laging tutok sa video mo. Sa bahay lang. Okay, so alright. Xavier Estelo. Shoutout po sa inyo, sir. Winnie Belgosi 3986. Pwede akong magtanong kung meron din po kayong hawak na stock sa PSU at US market. Sa mga US, Tesla, Google, Nvidia. Dito sa Pilipinas, wala. Ayoko. Hindi ako nag-hold po dyan. Dati, yung mga Jollibee, ganun. Pero iba kasing kitaan sa crypto, guys. Dito kasi, iba sa crypto, volatile siya, pero kumbaga malaki yung kita.
malaki rin yung talo. Pero risk taker naman ako, kaya ayun. Pero syempre, iba pa rin pag naka-diversify. Pero kung ako tatanungin mo, wala po. Dito lang sa US market lang. Okay, boss, naniniwala ka ba na may big dump pa bago mag all-time high? Oo, possible. Ganun naman after halving. Hindi naman big dump na big dump. Siguro mga ilang ano lang yan. Pero hindi natin kasi alam kasi halos sa 4 na history ng market, 4-5 ng halving. Pagkatapos kasi ng halving, bababa lang unti, tapos todo na ng bongga. Okay, Sir Neil, shoutout po sa inyo. Shoutout po, Ma'am Winnie. Okay, Jomel from Bulacan, shoutout. Okay, Mr. D3519. Idol, present. Idol, saan pwede makapag-stake ng XRP na may malaking profit? Actually, hindi ko alam eh. Teka lang, search natin. Mamaya sir, isa-search ko. Nalimutan ko na yung website eh. Ayoko kasi mag-type dito sa browser ko. May mga ano. Search mo na rin lang, ang dami dyan sa YouTube. Palagi ko marami nang magagaling na gumawa nito eh. XRP kasi yung wife ko nag-i-stake lang siya diyan dati sa Binance, pero ngayon hindi ko na alam kung saan kasi hindi ko naman siya pinapakailangan sa asset niya. Okay, so alright. Tatanong ko pag ano, wala kasi dito eh. Silent viewer from Cainta Rizal. Yan, Cainta Rizal. Meron tayo dyan mga pinaparentahan sa Cainta. George Sales 9492, shoutout po sa inyo. Carlos Padrid 9075, boss, present from Manawag, Pangasinan. Manawag, Pangasinan, ang ganda dyan sir. Pumunta kami dyan dati, Bulinaw. Tsaka may mga kasama ako dyan sa car club na minsan, ilan ba kami? Mga 50 kami na mga sasakyan, sports car. Tapos doon sa ano nila sa Pangasinan, yung parang tawag dito, may fish pan sila. Doon kami nagparang anniversary yearly. Pero nitong mga nakaraan wala na eh kasi hindi na sila active sa isang car club ko, parang ganon. Pero maganda experience yun sa Pangasinan. Yan, 100 Islands maganda diyan. Okay, present Lords, auto like lagi yan video mo from CSJDM Bulacan. Okay, shoutout po sa inyo, Spark Life Bulacan. Pau Pau 1228. Present Lords, greeting downtown of Antipolo. Ayan, Antipolo. Ayan, marami tayong memories diyan sa Antipolo, guys. Mula nung basta marami akong memories diyan sa Antipolo kasi tumira kami diyan. Ayan. Okay, so alright. John Philip Berbo 9208. Good days from Aliminos. Aliminos, Pangasinan, sir. Pasyal kayo dito sa 100 Islands. Yes, maganda dyan, Sir John Philip Berbo. ARB03, let's go Ron and AXS from Manila, Bulacan. Yun. Present from Taiwan. Grabe. Taga Pangasinan po sa Pilipinas. Dami mga taga Pangasinan, sir, ha? Tingnan mo na lang, ang dami mga na-comment ito. Pangasinan din to si sir. Ayun, mga taga Pangasinan. Ayan. Okay, sa alright. Boss, present from SG Binance user, Singapore siguro to. Okay, sa alright. Si Sir Nick Arthur Tan, shoutout po sa Sir Instinct, shoutout from Baguio. Kagagaling ko lang din sa Baguio. 2 months ago ba yun? Okay, sa alright. Ayan, One Piece highlights. Taga Laguna ako, sir. Yan, maraming tayong experience sa Laguna. May company ako dyan dati, sa Calamba. Okay, salamat idol sa pagsagot. Kay Suwi pala, kaya pala gumana. By the way, ginawa ko na po ang Ron X. Sa'yo. Thank you so much, sir. Shoutout po sa inyo. Present, Sir Incognito. Ayun, tapos na. Bilang yung mga comment natin, guys, ha. At least sasagot natin sa ngayon, ha. Yung iba dyan, comment lang kayo. Tapos sabihin nyo kung taga saan kayo. Tapos, anything question about crypto, buhay-buhay, business. Kasi, yun nga, padamihin natin to. Ako, kumbaga, ano ko na to eh, parang commitment ko na to sa inyo, guys. So, parang, ang ginagawa ko kasi, parang ritual na to sa akin. Kasi, syempre, kahit sa business, guys, dapat meron kang disiplina, di ba? Meron kang tinatawag na consistency. Consistent ka dapat. Hindi yung na-hype ka lang ngayon, tas wala na. So, tumaas man, parang umaraw man o umulan, tuloy ang suporta mo sa pamilya mo. Umaraw man o umulan, mahirap ka man, tuloy kakain ng mga anak mo.
tuloy kakain ng pamilya mo, pangangailangan ng anak mo, tuloy-tuloy, pati bill ng kuryente mo. Pag nag-stop ka sa trabaho mo, sure na sure ako, mag-i-stop din ang kuryente at internet sa bahay nyo. So, dapat consistent ka, yung disiplina mo. At syempre, normal na meron kang masasakripisyo. Lagi kong sinasabi, pag may pinagbibigyan, may magsasacrifice talaga, guys. So, dapat yung pinaglalaanan mo ng oras ng buhay mo ay sa mga bagay nakikita ka ng malaki. Kung financially, ha? Maliban doon, hindi lang naman yon. So, kung nag-focus ka sa financial, talaga may masasakripisyo ka. May sasakripisyo ka sa pamilya, 'di ba? Sa relasyon mo sa mga anak mo, relasyon sa mga magulang mo, kasi naka-focus ka sa trabaho mo eh. Mas marami kang oras na nilalaan doon. Pero syempre, gagawin mo lang naman yung balance. Minsan, napopokusan natin yung financial, pero nagkakaroon tayo ng problema sa health kasi puyat tayo ng puyat, nagpapabaya tayo sa tulog, pati sa pagkain, hindi healthy. Hindi ka pa nagte-take ng supplement. Okay, pag hindi healthy ikaw, pati utak mo hindi healthy, pati decision making mo mayroong sablay, hindi rin healthy. Yun. Kasi minsan inuubos mo yung oras mo sa mga bagay na natutuwa ka ba? Wala na kasi sa TV ang entertainment, nasa ano na eh. Ang entertainment nasa social media na. So, ayun lang. Meron kayong 3 matututunan na naman ngayon sa akin. Dapat ang pundasyon lagi ng pagyaman, guys, alam niyo naman 'yan. O kukwento at narinig ko lang naman ito sa malulupit na mga trainer dati. Na paulit-ulit kung nila sinasabi. At syempre, yun na nga. Ano naman natin yan at lagi naman. Parang dito sa channel, kumbaga nakakommit na kasi ako sa inyo, guys. Kaya dapat consistent kayo, may disiplina kayo at meron kayong sakripisyo. Kasi kung wala kayong sakripisyo, hindi kayo marunong magsakripisyo sa maliliit na mga bagay, ganon din sa malalaking bagay. So, ito kasi yung ginagawa natin, malaki din impact nito kung halimbawa dumami yan, marami tayong matutulungan. So, kumbaga, lalo na sa pagbibusiness, kung nadadahilan ka, ayaw mo magnegosyo, gusto mong yumaman, nandun ang pagyaman sa negosyo. Business. Ito, business naman tong crypto investment na nga to ibang kategorya na to Ganun naman, 'di ba? Sabi ni Robert Kiyosaki, 'di ba? Employee, self-employed, business, investment. Yun ang 4th quadrant ng buhay-buhay natin, 'di ba? So, saan ka ba gusto doon? Sa empleyado? Sa empleyado kasi nagbebenta ng oras. Self-employed, ganun din, nagbebenta rin ng oras. Paano 'yon? Ito yung mga kategorya ng tao na abogado, doktor, ahente. Ano 'yon? Pag walang pasyente, walang kita, walang walang mga yun nga, yung kunyari freelance ka. Kung wala ka mga kliyente na ganun, wala kang pasyente, edi walang kita. Yun yung self-employed. Sa business naman, ang pinagkaiba naman ng business, maraming taong nagtatrabaho para sa'yo. Kahit di ka pumasok, kung 100 empleyado mo, pang 100 ka kunyari, kahit di ka pumasok, may 99 ka tao na nagtatrabaho sa'yo. At ang pang-4 dun sa quadrant, yung investment, like crypto. So, investment na to. Ibang level na siya. Pero syempre, aralin nyo muna, very risky. Okay? So, paunti-unti lang sa pagbibusiness, maglaan ka lang ng oras sa mga bagay na paunti-unti. So, kung nagtatrabaho ka 8 oras, natutulog ka 8 oras, may 8 oras ka pa. Magbibiyahe ka 8 oras, may 4 na oras ka pa. Yung 4 na oras, manood ka dito ng mga video. Di ba? O, aralin mo yung kung anong business talaga gusto mo. Magtanong-tanong ka, ilista mo, isulat mo. Isulat mo, kalendaryo mo, guys. Wag notepad. Kalendaryo mo, schedule mo. Wag notepad, ha. Ikalendaryo mo dyan sa cellphone mo or isulat mo dyan sa pintuan or sa salamin o dun sa inuupuan ng CR. Pag umupo ka ng CR, yung harap ng CR mo, dun mo ilagay. Yung remind mo lagi araw-araw para nabivisualize mo ano bang gagawin mo sa buhay mo. Anong plano mo, anong goal mo, basahin mo kung anong gusto mo. Connected sa goal mo, gagawin mo, babasahin mo, papakinggan mo. Sinasamahan mo ng mga tao, di ba? Ulitin natin, di ba? Parang sa ano lang yan. Sa school, magkakasama yung matatalino, di ba? Nung high school tayo, nung elementary, magkakasama yung college, magkakasama yung mga bobo, di ba? Magkakasama yung malalandi. Ganun naman So, sabi nga nila, kung nag-UOC daw, di ba? Pang-5 ka na doon kung sumama ka doon. Pang-6 ka na. Sumama ka sa 5 lasinggero, pang-6 ka na doon. Sumama ka sa 5 tao na puro puna, puro negative, crab mentality, gano'n ka na din. Manood ka ng mga YouTuber na walang ibang ginawa kundi mamuna ng kapwa YouTuber, gano'n ka na din. Tas magko-comment ka pa, ay.
Tapos sasabihin mo, ba't ang hirap-hirap ng buhay? Pag mahirap ang buhay, sisisihin mo gobyerno. Eh wala naman, nandyan yung gobyerno, pero may kalayaan ka pa rin magtrabaho eh. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas, reklamo ka ng reklamo, pero madami namang bagay na pwede mong ipagpasalamat eh. Mas maganda nga sa Pilipinas, bakit wala namang gera dito? Oh. Reklamo ka ng reklamo ng traffic, positive side nga, ibig sabihin marami nagkakakotse. Alam mo yun? Ano mo lang sa positive. So, hindi kasi lahat guys na nakakausap nyo positive na tao. Hindi lahat na nakakausap mo mag-encourage sa'yo magnegosyo. Hindi lahat na makakausap mo hihilahin ka pataas. Marami dyan, hihilahin ka pababa. O, yung iba mo naman, pag umaangat ka na, tinutulungan mo yung mga kamag-anak kilala mo, tinutulungan mo umangat, hinihila mo pataas, hilahin ka man lang pababa, or yung iba na nagpapabigat pa. So, ang hirap tumulong pag papabigat guys. Kagaya niyan, yung ibang mga Pilipino na mga OFW, na mga nag-comment sa atin. Yung mga OFW guys, grabe sakripisyo niyan. Pero minsan makakatulong kayo sa pamilya nyo para lalo silang tamarin. 'Di ba? So, sabi nga, yung malulupit na tao ngayon na self-made millionaire, yan yung karamihan galing sa, hindi ko naman nilalahat galing sa broken family, kaya sila napisil na humataw at magsakripisyo, nagkaroon ng consistent or disiplina dahil walang nagagabay sa kanila, or ang hirap-hirap ng buhay kaya gusto kong yumaman. At nung yumaman na, yung mga anak ayaw nang mahirapan, 'di ba? So parang pag mayaman ka kasi or self-made ka, self-billionaire or millionaire, nakapag-create ka ng kumita ka ng malaki from the scratch, nagkaroon ka naman ng maraming oras kasi kumikita ka. Ngayon nagkakaanak ka na or nagkaroon ka na ng pamilya, ayaw mo na iparanas sa mga anak mo yung dinanas mo. So, strong men nakapag-create ng maraming oras, yung maraming oras na yun nakapag-create ng mga weak men. Mga weak na tao, kaya sunod na generation wala na, hindi na nako-continue. Yung pinaghirapan mo, pinakinabangan lang ng mga anak mo or ng mga generation, tas hindi na na-sustain. So, dami ko na naman binanggit. Men, bahala na kayo. Ilista nyo yung mga pinagsasabi ko kung meron kayong lista nyo na lang dyan. Hindi mo kasi malalaman agad-agad yan or hindi magsisink in yan sa'yo kung hindi mo pinapaulit-ulit. Ako lang naman, bisa karanasan lang yung guys ayun, last stress na pala. Pero syempre, nakakommit nga ako sa inyo at maggagawa pa tayo ng video dun sa Ron. So, ayun lang. At ito pa lang tayo, pero okay lang yan. Share nyo na yung video natin. Tapos dumami na tayo dito. Dumami tayo matulungan ng mga tao, ng mga Pilipino na mabago ang buhay nila kahit onte. Makarinig ng mga bagay na ma-inspired sila at makapag-decide sila. Kasi nakikinig lang naman sila sa ma-entertain sila. What if nagkinig sila sa mga matutunan sila? Alam mo yun, mga successful na tao. Sabi nga, saan ka makikinig? Marami kasing coach online, alam mo yun, coach magaling sa forex, magaling magguro, etc. So wala namang malulupit na portfolio, yung iba nagpapayo about negosyo, hindi naman negosyante. Yun lang, wala po tayong sama ng loob sa kanila baka mamaya sabihin, ang yabang-yabang naman yan Mr. KJB Crypto. Hindi ko po pinagmamayabang. What I'm saying na ganun naman, kung gusto makinig, kung gusto mong yumaman, makinig ka dumikis sa taong mayaman, 'di ba? Ganun lang naman yun. Gusto mo maging mahirap, makinig ka dumikis sa taong mahirap. So, marami kasing tao magagaling, pero hindi pa. Iba kasi pag ikaw yung naka-experience, guys, mag-business. Unlike dun sa mga nababasa lang nila or napapakinggan lang nila at hindi pa nila nasubukan magnegosyo talaga. Okay? Okay, sa alright. At napakwento na naman si Mr. KJB Crypto at maraming salamat sa oras at time nyo sa pakikinig nyo sa akin araw-araw. Thank you so much sa inyo, guys. So, umangat na lahat ng asset, guys. Check natin. Ayan, 3.2. Okay, so alright. Thank you so much and God bless. See you tomorrow. Bye-bye.